Kung nakakaramdam ka ng pananakit sa singit, lalo na sa pagitan ng hita at balakang, iminumungkahi kong manatili ka hanggang dulo ng video dahil ituturo ko sa iyo ang 6 na paraan para mabawasan ng malaki ang sakit. Sobrang kahanga-hanga na maiisip mong parang mahika ito. At para gawin ang mga ito, hindi mo kailangan ng kahit anong espesyal. Isang lugar lang na pwede kang humiga, pwedeng kama mo, isang piraso ng papel, at isang upuan para sa ilang ehersisyo na gagawin nating nakatayo. Simulan na natin ang una. Humiga tayo ng nakatihaya hanggang sumayad ang ulo at katawan natin. Sa kama, sa sahig, sa banig, kahit saan, napakasimple lang ng ehersisyong ito. Tingnan mong mabuti. Ilalagay natin ang mga binti na nakabaluktot at bubuksan ang harap ng balakang. Gagawin ko ang halimbawa gamit ang kaliwang binti. Kung sa kanan ka may nararamdaman, palitan mo lang ng panig. Ang layunin ng ehersisyo ay ilagay ang kanang binti na hindi gagamitin sa mahigpit na pagkakabaluktot kung saan ang sakong ay malapit sa puwit. Tingnan, makikita mo na malapit talaga ang sakong ko sa puwit. Kabilang binti, ilalagay natin ang bukong-bukong ng kaliwa kong binti na ipapatong sa hita ng kanang binti. Parang gusto kong i-cross ang mga binti ko at dito, itong paa. Habang mas malapit ito sa balakang ko, habang mas malapit ang sakong na ito sa katawan ko, mas magiging epektibo ang ehersisyo. Okay? Okay. Ang sakong ay dikit na dikit sa puwitan at pagkatapos itong sakong dito, dikit na dikit din sa katawan. Mula dito, sobrang dali lang. Ipatong mo lang ang kamay mo sa tuhod at ibaba hanggat kaya. Tapos panatilihin ang posisyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 at mag-relax ka. Sa paggawa nito, siguradong mapapansin mo ang pakiramdam ng pagbubukas sa balakang na mahirap abutin. Tulad ng iba na maiksi ang braso o kulang sa flexibility, pwede kang gumamit ng libro o unan, ipatong sa tuhod at itulak para lumawak ang galaw at maging mas epektibo ang ehersisyo. At panatilihin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. At mag-relax tayo. Maganda. Ramdam ang pag-unat, pagbubukas ulit sa bandang ito. Pwede kang gumamit ng libro, unan o kahit anong gusto mo, basta medyo malaki para masuportahan mo ang sarili mo at maitulak mo ito. Itulak natin ng malakas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 at mag-relax. Kung wala kang nararamdaman, baka mali ang pwesto mo. Tandaan mo na ang kanang sakong ay dapat malapit sa puwit, ang kabilang sakong at ang kaliwang sakong, ang kaliwa ay dapat malapit sa katawan. Sa totoo lang, maaari mong ayusin pa ng kaunti ang lahat pagkatapos mong makagawa ng ilang ulit para mas maging matindi ito. Kukunin ko ulit ang libro, unan o kahit ano, ilalagay sa tuhod at bababa hanggat kaya ko. Maginhawa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 huling ulit. Gagawin ko ito gamit ang kabilang kamay para makita mo ng maayos. Mula sa kamerang iyon, itutulak ko pababa. Bubuksan gamit ang kabilang kamay. Hindi gumagana, hindi ko maaabot ng ganoon kalayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Mag-relax. Nakagawa na tayo ng 5 sa 10. Pwede kang gumawa pa kung gusto mo, pero para hindi humaba, lilipat na tayo sa pangalawang ehersisyo. Iiwan ko ang unan malapit sa akin dahil kakailanganin natin ito. Tingnan mong mabuti. Tiklupin mo ito ng ilang beses at ilagay sa ilalim ng puwitan mo kung saan masakit. Halimbawa, ginagawa natin ang kaliwang bahagi, kaya ilalagay ko ito sa ilalim niyan. Ang layunin ay, gaya ng nakikita mo dito, magkaroon ng kaunting pagtaas sa pagitan ng banig at ng balakang para mas mabuksan pa natin ang balakang na yan. Tingnan mong mabuti. Iuunat natin ang kanang binti sa sahig. Maaaring dumikit o hindi dumikit sa sahig ang kanang puwit, depende sa taas ng unan. At pagkatapos ay ilalagay ko ang paa, gaya ng nakikita mo dyan, sa ibabaw ng aking kanang tuhod, sa ibabaw ng aking kanang tuhod, hindi sa loob, kundi sa ibabaw ng aking kanang tuhod. Uulitin ko ulit mula rito, sa ibabaw ng tuhod, hindi sa loob. Ito ang magsisilbing lever. At pagkatapos, ang gusto kong gawin ay dahan-dahan kong ibababa ang aking binti. Napakabagal at napakalumanay. Gamitin ang kamay mo para hindi ka masaktan hanggang maramdaman mong may kaunting kapit o igting. Dito ay matindi.
Sinasabi ko lang. At kapag mas mataas ang inilagay mong unan, mas mahirap ang ehersisyo. Panatilihin mo ang posisyon. Panatilihin mo ng ilang segundo hanggang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. At pagkatapos ay ibalik natin ang paa na iyon pataas sa patayo. Mag-ingat dahil matindi ito, lalo na para sa mga may nararamdaman sa bandang ibaba ng likod. Kung masyadong matindi, pwede nating kunin ang una na iyon, buklatin ito at sandalan ulit. Kailangan subukan dahil kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung ano ang antas mo. Halimbawa, para sa akin, medyo nakakailang ito. Ilalagay ko ulit ang paa ko sa kabilang tuhod at pababayaan kong bumaba ang binti ko. Mas maginhawa, hindi tense o matindi, at pababayaan ko lang hanggang maramdaman ko ang pagkapit. Nasa posisyon ng paa ang sikreto. Tulad ng dati, sinabi ko na kung gaano kalapit o kalayo ang sakong sa katawan, mas madali o mahirap ang ehersisyo. Ganito rin ito. Kung ilalayo ko ang sakong ko mula sa katawan, mahina lang ang tindi. Pero kung ilalapit ko ang sakong ko sa katawan, mas malakas ang tindi. Dito, ikaw ang magtatantiya. Ayos ba? Paa sa ibabaw ng tuhod, mas matindi kaya mag-ingat. Huwag nating pilitin masyado ang paa sa ibabaw ng tuhod o sa ilalim ng tuhod. Mas simple itong ehersisyo. Kaya ikaw ang maghahanap ng antas ng hirap na bagay sa iyo. Depende sa dalawang bagay na yon. Una, ang taas ng unan. Pangalawa, ang pwesto ng binti. Ilalagay ko ang binti ko sa ibabaw ng tuhod at hihintayin ko doon. Maganda, mga 10 segundo. Hahawakan ko gamit ang kamay ko dito ang binti. Para masigurado kong kontrolado ko ito palagi. 2, 3, at susubukan kong mag-relax. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mag-relax, babalik ako dahan-dahan. Matutulungan ko sarili ko gamit kamay ko kasi mahihirapan ka. Oliver at Respiro, 2 na nagawa natin. Gagawa pa tayo ng 3 pang 10. Ramdam mo na ang tindi ngayon, di ba? Kung yung unang ehersisyo na ginawa natin ay nagdulot sa iyo ng hindi komportabling pakiramdam, huwag mo nang gawin itong pangalawa kasi mas matindi ito. Iiwan ko ang paa ko sa parehong pwesto at pababain ko ang tuhod ko. Matinding pagbanat, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 at magre-relax ako at babalik sa orihinal na posisyon. Gagawa pa tayo ng 2, papalitan ko ang anggulo ng kamera para mas makita mo. Ilalapit ko pa ng kaunti ang sakong ko pataas. Mas intense dyan at bababain ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Hindi kailangang sumayad ang tuhod, basta maramdaman ang tensyon sa singit. Dahan-dahan akong babalik, aalalayan ko ng kamay, hihinga, at gagawin ang huli. Pababain ko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Ang galing, ibabalik ko ang paa. Wow, kamangha-mangha, wow! Tatanggalin ko ang unan, ilalagay ang mga paa sa sahig at magpapahinga. Medyo napagod ang ibabang likod sa ehersisyo pero hindi naman seryoso. Gagawa tayo ng kaunting pag-ugoy. Tatayo na para sa ehersisyo mula ibang perspektibo. Sa huli, babalik tayo rito para tapusin. Nakahiga, minamasahe ang panloob na kalamnan ng balakang gamit ang bola. Gagawin natin ito. Kaya, isang upuan, unan, at papel lang ang kailangan para sa mga kamangha-manghang ehersisyong ito. Tingnan mo, ilalagay natin ang upuan ng ganyan. Nakaharap sa akin ang inuupuan. Ilalagay ko rin ang unan sa sahig at kakapit ako sa upuan at ipapatong ang kaliwang tuhod ko sa unan. Ilalayo ko ng konti ang upuan sa pader para makagalaw ang kanang binti ko. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero ang kanang binti ko ay hindi gaanong baluktot. Nasa mga 60 degrees lang ang pagkakabaluktot nito. Ang layunin, gaya ng dati, ay buksan ang singit ng kaliwang balakang gamit ang isang kamangha-manghang psoas stretch. I-adjust ko ang upuan ayon sa komportable ko. Kung masakit tuhod mo sa suporta, gumamit ng mas makapal na unan. Kumakapit ako sa upuan na yan at gusto kong ilapit ang balakang ko rito. Tingnan mo, ibinababa ko ang balakang ko. Ang layunin ay buksan ang anggulo sa pagitan ng katawan ko at ng binti ko. Buksan ang anggulo sa pagitan ng katawan ko at ng binti ko. Inilalagay ko ang kamay ko. Dumudulas pa abante, tuwid ang katawan. Dito lumalabas ang paninikip at minsan kirot sa harap. Sa baywang, normal lang ito. Hahawakan ko ang posisyon.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dahan-dahan akong tumatayo. Ang ganda. Sige, ulitin natin. Kumakapit ako, itinutulak ko, balakang ko, paabante. Hindi ko to ginagawa, di ba? Tuwid na tuwid at bumubukas ang anggulo sa pagitan ng katawan ko at ng binting nasa likod at hinahawakan ko pa rin ang pagkabanat. Dito sa bahaging iyon ng balakang, bibilang ako hanggang 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Babalik ako sa dati kong posisyon at dadagdagan natin ng konting hirap. Ilalagay ko ang kamay ko sa likod ng ulo. Tuwid na tuwid, tinuturo ko ang siko pataas sa kisame. Nakasuporta ang kamay ko para hindi matumba at bumababa ang balakang ko paabante. Ang ganda ng pakiramdam. Ang ganda ng pagkabanat sa bahagi ng singit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Magpapahinga ako at babalik sa panimulang posisyon. Napakagandang stretch na paborito ko. Tumatayo tayo. Papalitan natin ang una ng papel at ilalagay ko ang upuan ng baligtad para mas makita mo ako. Laging gamit ang kaliwang paa sa ehersisyo. Ilalagay ko ang upuan at papel sa sahig. Ngayon, dalawang paborito at pinakamatinding ehersisyo rin ito. Tingnan mong mabuti, napakahalaga na may mapagkakapitan ka tulad ng upuan, pader o kasangkapan. Ang gagawin natin ay itatapak ko ang aking kanang paa sa sahig dito at idudulas ang kabilang paa ko paatras. Habang tuwid ang katawan ko, hindi ako yumuyuko, parang tore akong laging nakatayo. Babalik ako sa simula at muling idudulas paatras. Dito, mapapansin mo ang magkahalong pakiramdam. May effort ang kanang paa na siyang nagpapatatag ng galaw at may pakiramdam ng pag-unat sa harapang bahagi ng kaliwang hita. Hindi mo mararamdaman ang gaanong pag-unat at effort tulad ng pag-unat na ginawa natin kanina. Pero napaka-epektibo pa rin nito dahil may muscle contraction habang sabay na humahaba ng husto ang muscle na yon. Mahalaga ito. Huwag kang sumobra sa pag-abot dahil baka mahirapan kang bumalik at kailangan mong gumamit ng sobrang lakas at sa huli mawawala ang saysay ng ehersisyo. Maghanap ka ng distansyang komportable kung saan ramdam mo ang intensity pero hindi imposible. Iuunat ko pa atras. Gagawa tayo ng 10 ng sabay-sabay at taas. Tuwid na tuwid, hayaan ang pagdulas pa atras. Tuwid na tuwid, muli kong binubuksan ang anggulo sa pagitan ng katawan ko at ng likurang binti na yon. 2, tara ulit. Tara. Tara, muli. 4, tara, ulitin natin. 5, tara, ulitin natin. 6, tara, ulitin natin. 7, ulit. 8, ulit. 9, huling ulit. Ang galing, kita mo kung paano ako bumaba? Nakakabilib at 10. Matinding ehersisyo. Baka itanong mo, para saan ang papel? Well, ang papel, ang ginagawa nito ay pinapadulas tayo ng mas maayos sa sahig. Pwede kang magsuot ng medyas o gumamit ng basahan. Depende talaga sa klase ng sahig na meron ka sa bahay. Pero ang layunin nito ay bawasan ang friksyon. Napakagandang ehersisyo. Isa rin ito sa mga paborito ko. Tatapusin natin ngayon gamit ang mas lateral na pagdulas na mas nakatutok sa adductor. Yung ginawa natin kanina ay mas para sa psoas. Ito naman ay mas para sa adductor na direkta papunta sa pubis natin at halos pareho lang. Ayos? Tumayo tayo ng tuwid, siguraduhin ang posisyon natin gamit ang upuan. Magsisimula tayo na magkadikit ang dalawang paa. Siguraduhin na ang paa ay maayos na nakapatong sa upuan, lalo na ang bahagi ng talampakan, mga daliri at sakong. Kasya ang paa ko at sigurado akong mas malaki pa ito kaysa sa iyo. Mula rito, tuwid ang kaliwa kong binti at ibabaluktot ko ang kanan. At hahayaan kong dumulas palabas ang papel na iyon para sabay na magtrabaho at maunat ang aking mga aduktor. Pag-unat at pag-contract ng kalamnan, sobrang epektibo sa ganitong uri ng pananakit, tara na. Kaya ipinapadulas ko palabas hanggat kaya ko at pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinabalik sa orihinal na posisyon. Mag-ingat,
Dito mararamdaman mo ang effort sa loob ng hita. Mukhang madali pero huwag kampante. Kapag lumayo ka masyado, mahirapan kang bumalik. Mag-umpisa ka muna sa maliliit na galaw at habang tumataas ang kumpiyansa mo, unti-unting palakihin at palalimin ang galaw. Sige, ulitin natin, pababa ulit. Pansinin mo, natuwid ang katawan ko. Hindi ako ganito, hindi rin ako ganito, hindi ako nakapaling sa kahit anong paraan at bumabalik ako sa orihinal na posisyon. Ang tukod ko sa papel ay sorry, sa upuan ay magaan at palabas. At bumabalik ako, 3, ibalik ang dulo ng paa, pwedeng medyo lumihis sa gilid. Ayos lang yan. Sige. At balik, 4, pero hindi mo dapat ilagay ng ganyan. Sige, bawal yan. Ulitin natin. Iyan yon. 5, nahihirapan ako kahit simple lang to. Tara, gawin natin. 6, magsuot ka ng maluwag na pantalon para hindi ka mahirapan. 7, tara, 3 na lang natitira. 8. Siyam, huling ulit, sobrang tindi, sobrang layo, hindi na ako makakabalik at 10, kamangha-mangha. Maglakad ka ng kaunti, i-relax ang mga kalamnan mo, huminga ka, sobrang intense ng exercise na yon. Parang hindi halata pero pinagpawisan talaga ako dito. Ang dami nating natutunan, no? May 2 decompression position dito, 3 ehersisyo, isa ay malakas na stretch. Ngayon, lilipat tayo ulit sa gilid na may kaunting pressure gamit ang tennis ball. Sa huli, isang mahusay na masahe ang lalong magpapalambot sa bahagi at magpapabuti ng sintomas mo. Gawin natin ito. Tatapusin natin sa pagmamasahe ng lahat ng kalamnan sa loob ng pelvis. Ang PSOAs at adductor muscles ay papunta sa pelvis at nagmumula sa pubic symphysis. Pansinin ito mabuti. Ito ang anterior superior iliac spine na gagamitin nating reference kung saan ilalagay ang bola. Anterior superior iliac spine. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang pangalan. Madali lang itong hanapin. Kailangan natin ng tennis ball. Maliit na bagay na pwedeng laruan. Hindi kailangang bumili, basta magkapareho ng sukat. Tingnan mabuti. Gagamitin natin ang kaliwang paa. Hihiga ako patagilid. Maglalagay tayo ng 2 kamera para mas makita mo. Kapag hinawakan mo ang gilid ng balakang mo, makakapa mo ang matigas na umbok. Buto yan, balakang mo lang. Dito, dadaan tayo paabante hanggang maramdaman natin yung maliit na umbok sa harap mismo ng balakang mo. Ilalagay ko ang kamay ko sa level ng umbok na yon. Tuloy ako paabante at makikita kong may butong nakausli sa harap. Matulis at madaling kapain. Kasi bumabagsak pababa ang mga laman loob. Pero depende pa rin sa katawan mo. Kunin natin yung zoom. Ilalagay ko yung bola. Ilalagay ko ito sa loob mismo ng butong nakausli na ito. At mula dito, hihiga ako ng nakadapa sa ibabaw nito at igagalaw ang katawan hanggang tuluyang nakadapa. Kung maglalagay ako ng kamera sa gilid, makikita natin dito. Makikita ninyo na halos natatakpan ng balakang ko yung bola. Ibig sabihin, halos hindi na ito nakikita. Ayos, yan mismo ang hinahanap natin. Aatras ako ng kaunti pababa para mas makita ninyo na yung bola ay nasa tamang level, na ang katawan natin ay nasa ibabaw nito at basta hihiga tayo ng nakadapa, magre-relax at hahayaan natin na bumagsak ang bigat ng katawan natin sa bola. Sa bawat paghinga, mararamdaman natin na mas pumapasok yung bola sa mga kalamnan. Mas bumabagsak ang katawan natin sa bola at lumalambot yung mga kalamnan. Depende kung saan ninyo ito gagawin. Kung matigas o malambot ang ibabaw, magiging mas matindi o mas magaan ang pakiramdam. Kung malambot tulad ng kama, ayos lang. Sa totoo lang, iniimbitahan ko kayong magsimula doon. Kung matigas ang sahig, mag-ingat dahil mabilis aakyat ang bola at mas matindi ang ehersisyo. Gawin ito ng 30 segundo. I-tilt ng kaunti ang balakang at igalaw pababa ang bola, parang ibinababa mo ito papunta sa singit. Ulit, hinihiga ko ang katawan ko rito, nagre-relax at hinahayaan kong bumagsak ang bigat ko habang nararamdaman kong unti-unti. Ang diin ng bola ay nagpaparelax sa kalamnan. Sa bawat paghinga, mas lumulubog ang katawan ko sa bola at mas lalo pang nare-relax ang mga kalamnan.
Gagawin pa natin ito ng 30 segundo sa posisyong ito. Salamat sa panonood ng video. Sa huli, ibababa pa natin ang bola malapit sa singit. Ilalagay sa kaliwa ko para mas gumana ang adductor muscles. Pababayaan ko lang bumagsak ang bigat ng katawan ko. Dito, hindi masyadong halata, hindi masyadong bumabaon ang bola at mas kaunti ang masa. Pumikit ako, huminga, at hinayaan kong lumubog ang katawan ko dito. Unti-unting nare-relax ang mga kalamnan. Mapapansin natin ang konting pulso dahil diyan dumadaan ang mga ugat, arterya, at iba pang estrukturang anatomiya. Walang problema dahil ang pag-compress ay tumatagal lang ng 30 segundo. Kung sakaling hindi ka komportable, igalaw mo lang ng kaunti palabas o paloob hanggang sa maramdaman mo na mas kalamnan ang tinatamaan at mas nare-relax ka. Gagawin pa natin ito ng 10 segundo pa. Napakahusay, tanggalin na ang bolang yan. Umupo tayo ng dahan-dahan, gaya ng dati. Hindi gusto ng ating ibabang likod ang biglaang pagbabago ng posisyon at huminga tayo. Kahanga-hanga, di ba? Nangako akong ang 6 na teknik na ito ay magbabago sa pananakit ng balakang at singit mo. Sigurado akong nagawa natin ito, ng lubusan man o bahagya. Pumili ng 2 o 3 ehersisyo at magsanay ng 2 hanggang 3 set ng tig-10 ulit bawat isa. Samahan ng kaunting masahe gamit ang bola at siguradong mawawala ang sakit sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Kung gusto mong makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa balakang, mga ehersisyo na makakatulong sa iyo para gumanda ang kalidad ng buhay mo at maintindihan kung bakit ka nahihirapan, iniimbitahan kitang pindutin dito sa itaas, sa kanan ng video, dahil makakapasok ka sa pamamagitan ng isang card sa isang napaka-espesyal na event na tinatawag na Linggo ng Balakang, kung saan mahigit 30,000 katao na ang sumali. Dito mo matututuhan ang pinakamagagandang ehersisyo at payo para sa pananakit. Sana nagustuhan mo ito. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pagsama sa akin hanggang dulo ng video at umaasa akong makita kang muli sa iba ko pang mga video. Paalam mga kaibigan, kasama niyo ako.